I haven't tried cochinillo even once. Guys, ito yung literal na sarsa palang ulam na. Yung hindi ko maintindihan kung paano nangyari na crispy pa rin yung balat ng baboy kahit malamig na. Hello guys! Welcome to another video, and today may good news ako sa inyo kasi nandito tayo sa may Angeles, Pampanga para i-review naman ang isa nga ba sa mga restaurants or isang restaurant ng isang influencer or isang vlogger na malaking influence sa atin. Kaya tayo nag-start ng vlog, no? Na food vlog, which is ang Team Canlas. So nandito tayo sa Angeles City, Pampanga para i-review ang pagkain ng restaurant nila na, ayan sa likod, kita ba? Ayan, ang good news pares. So nandito tayo sa Elvira Street, which is ito, ayan, Elvira Street. So kung pupunta kayo dito, first off, tingnan muna natin yung yung parking. So ito yung parking space. Actually, aside from dito sa harap na parking space yan, marami kayong parking dito, and then pwede rin kayong mag-park dito sa may gilid. Ayan, sa may gilid. So pumunta tayo nakamotora yung sa Pugak. Alright, so dito pwede rin, and I think wala naman yatang masyadong nadaan dito, so I'm not sure kung pwede rin gamitin, pero just to be sure, dito na lang. Ayan, so magtanong na lang kayo dun sa sa mga staff kung pwede rin mag-park doon sa may side, dun sa may side. No? So, yun yung nila, yung parking spot nila, and hindi talaga yung parang main highway, which is ito, yung Elvira Street. So, kailangan nyo siyang i-search sa Google Maps or sa Waze para makita nyo siya. So, ayan, tara, samahan nyo ako. Umorder na ako sa loob. Saktong-sakto yung punta natin kasi wala masyadong tao. So makakapag-vlog tayo at hindi tayo makakagambala doon sa mga kumakain. So tara, samahan nyo ako sa loob. Tingnan natin kung ano yung mga food na ino-offer nila, and of course, titikman din natin yan. Galing pa tayo Manila, Caloocan North, at hindi pa tayo kumakain. Ayan, shoutout kila kuya. Alright, sige, tara, samahan nyo na ako. Kain na tayo dun sa loob. Let's go. Alright guys, so start na natin tikman, and yan, nakita ninyo, medyo marami pala ako na order. Hindi naman na-overwhelm, hindi ko lang sa tingin makakayanin ubusin mag-isa kasi I thought na yung 249 ba yun? 249? Yes, 249. Nakala ko, konti lang siya, as in parang tikim-tikim na serving, but apparently not. Actually, itong beef pares, itong ganito karami, pwedeng for sharing na to eh. Tapos yung cochinillo, kasi yung hindi ka naman mag-uulap talaga ng cochinillo, di ba? Kasi kumbaga tikim-tikim lang siya, pwede pa rin good for sharing. And then yung 50 pesos guys, 50 pesos na sisig, yun, one serving, 50 pesos sa sisig, it's all good. And pinakamalupit dito, meron silang sausawan. Namprik, no? So, na-miss ko tuloy nag-namprik kasi naubos yung namprik sa bahay. So, hindi ko na hindi na kami nakabili ng panibago. Hindi ko lang alam kung bibili ko ng panibago. Pero let's see. Pero yan, try na muna natin, and syempre katulad ng nakain namin dati nung nagpunta kami sa Casa Canlas last December yata yun, if I'm not mistaken. Syempre ang pinaka favorite namin na fried rice. Ayan, so fried rice muna, try muna natin yung fried rice. Fried rice, cheers. Walang pinagbago. Ganun pa rin, masarap pa rin. Siyempre. Ano yun? Yung saktong-sakto sa lasa, hindi masyadong maalat. Hindi yung parang kulang yung alat. Yung saktong-saktong galing. Yung saktong pagkakaluto. Let's try the ang dami. Hindi ko alam kung ano sunod sila. Try natin yung sisig. Yung sisig na lang nila. So,
Etong sisig, nilagyan ko na ng ano to, nilagyan ko na ng kalamansi. Pero hindi ko dinurog yung sili, baka hindi ko makain. Hindi man kasi ako mahilig sa maanghang. So, let's try this out. Ito yung sisig. Siyempre, yung sisig kapampangan, walang mayonnaise yan. Ang ginagamit yan utak yata para sa pampa um, creamy. Yung pang creamy nila. So, ito, yung sisig. Let's try this out. Sisig lang. Walang rice. Cheers. Sarap. Ito yung masarap na iulam at hindi man ako masyadong umiinom. Pero definitely, yung mga tanggero dyan magugustuhan tong sisig na to kapag gagawin nilang pulutan. No? So, goods yung sisig. Sarap. Sakto-sakto yung yung lasa niya. I think inihaw na mascara or whatever it is, masarap siya. And for 50 pesos, sulit na sulit. Sulit na sulit yan. Actually, try natin pala siya kapag kasama yung kanin. Sisig and rice, fried rice. Cheers. Oh, masarap. Plus masarap. Wala na. Finish na. Yun lang yun. Let's try out atong pares. So yung pares niya, hindi katulad ka lang, sorry. Yung pares niya, hindi katulad ng ibang pares na sobrang runny or parang may pagka-watery na yung sarsa. Ito hindi, oh. Sauce. Yung pares niya is saucy. Ayan, oh. I'm sure nakikita niyo, pero ang sarap nito. So, di ba katulad ng iba, sinasabi nila, kapag kakain ka ng pares, dapat titimplahan mo para magkaroon ng lasa. O ngayon, hindi ko titimplahan. Tignan natin kung masarap. Sauce muna. Pares. Guys, ito yung literal na sarsa palang ulam na. Sarap. Ano? More on, kung nakatikim na kayo ng Pares Retiro, yung original, yung as in doon sa Retiro mismo. Kung nakatikim na kayo doon, wala, ito yun. Ito yun. Parang ganito yun. Sarap. Solid to. Ito yung parang kapag kumain ka, plain rice man yan or fried rice na katulad nito. Ng tokwa, mapaparami ka ng kain, guys. As in. Grabe. Tapos, ang malupit pa nito, meron kang sabaw, beef soup, ay, oh my God. Ang sarap. Nakakainis. Nakakainis na ang good news pares nasa Angeles City lang. Sana naman madala to dun sa may bandang Caloocan, no? North Caloocan, no? Ay, QC, no? Nakakainis. Ang sarap niya. Ang sarap ng soup. Tapos malupit. Yan, no? Ang rice is unlimited, pero yung rice niya na unlimited is yung plain rice. No? Tapos, yung soup, which is yung beef soup, unlimited din yung beef soup nila. So, pwede kayong magpa-refill if you want. Totally fine. Pero, solid. Solid guys. Ang malupit pa nito, di pa ako napupunta sa main course ng Cochinillo. No? I haven't tried Cochinillo even once. So, ito yung first time at malalaman natin yan. So, gusto ko i-savor yung moment. Alright, Cochinillo, lechon skin muna. Try natin. Cheers.
Ay, kuha pa kayo sa pa. Pakinggan nyo. Ako naririnig sa mic. Nakita ko. Ang crunchy. Paano hindi din crunchy to? Usually, ang skin, nawawala yung crunchiness niya kapag lumalamig. Hindi naman siya mainit, hindi rin siya ininit, pero ang crunchy. Ngayon, try naman natin sa, syempre, the best, ng brick. Wala na. Dahil na sumarap. Panalo guys, sobra. Talagang worth it yung almost 3 hours na biyahe ko. Pero kung malapit-lapit lang to, delikado to. Kasi talagang kapag nag-crave ka, tapos may malapit na ganito, ay sabi sa'yo, panalo na kaagad yun. Sobrang panalo na kaagad yun. Solid na solid. Oh, by the way, ano pa pala tayo, isa pa. Ang pares, bao. So, bao siya. Tapos ang laman is yung beef pares. So ako mahilig talaga ako sa siopaw. And meron kami na try ni Amy na kadto na pao, bao sandwich sa may Cavite before. And isa yun sa mga pinaka solid na sandwiches na bao na natikman namin. So tikman natin to. Let's see. Okay, first off, yung bao mismo, and bouncy. Not sure kung nakikita sa screen, no? Or sa video. Pero bouncy yung bao. Meaning, maganda yung pagkaka-proof ng mismong bao. Pagkakaluto. Sakto-sakto. Now, tikman natin as a whole. Cheers! Mm. Mm. Ano yun? May crunch. May crunchy part siya. Hindi ko alam kung ano. Pero it's all beef pares. So, sarap. Kasi sobrang solid nito. Guys, you need to try this. Mapunta ka ng Pampanga, kung hindi ka taga dito, mapadpad kayo ng Pampanga, make it to a point na pupunta kayo dito sa Angeles City at dito sa Good News Pares. Guys, walang halong biro. Sobrang sarap ng mga pagkain. And as you can see, it's 4 p.m. 3:50 yata ako nag-start. About 4:15 na ng hapon and wala pang masyadong tao. It's a Saturday. Pero kapag lunchtime dito, medyo dagsa talaga yung mga tao. So, if you're here in Pampanga and you're looking for something new na hindi lang sisig ang kakainan, in the usual na kinakainan sa Pampanga, try this out. Good News Pares. So, kakain muna ako. I'll try to finish everything. Medyo madami-dami. Pero, definitely, mag-e-enjoy ako dito sa pagkain ito. So, kain muna ako. Balikan ako kayo dun sa verdict natin. Alright guys, nakatapos ko lang kumain. And, grabe lang talaga. As in. Let's start with, um, of course, the fried rice. Yung fried rice, um, katulad nung nabanggit ko before, doon sa isa naming vlog sa Kasakanlas, yung fried rice niya, hindi mo alam kung bakit ganun kasarap at ganun kaganda yung bigas. Siguro magandang bigas talaga yun. Ang ganda ng pagkakaluto, ang ganda ng pagkakatimpla. Ano yun, kasi minsan ang mahirap sa ganitong setup, yung restaurant, is ang hirap ma-maintain ng high quality ng food kung magluluto ka ng bulk or ng maramihan. Kasi minsan, either kulang sa lasa or
sobra naman. Pero ito, ay saktong-sakto as in. Saktong-sakto talaga. Next, yung sisig. Yung sisig, 1 peso per gram. 50 pesos ang in-order ko. One whole, parang good for um, one person na to na makaka probably dalawang order ka na kanin kung malakas ka magkanin. So, ang ang maganda dito kasi you have the freedom to choose kung gaano kabigat at gaano karami yung kakainin mo or orderin mo. Hindi yung parang order ka ng 75 pesos na sisig, yun lang yun. Eh gusto mo lang tumikim. Gusto mo lang, kumbaga, nag-crave ka lang. Kumari, buntis ka, nag-crave ka ng sisig. Diba? Yung isang subo lang na sisig, 10 pesos, 15 pesos probably. So good, di ba? So, yun yung isa pa ang maganda doon. And also, yung next yung bao. Yung bao pares, man. It's a unique way to eat a bao or yung mantaw, yung puti na yung parang sa siopaw, mantaw. So it's a unique way, it's a unique attack on getting a bao sandwich. And that is really a must try. Bago lang siya sa menu, pero it's really a must try. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga siopaw. As in, all good talaga siya. Next is yung pares, yung beef pares. Man, lagi akong kumakain ng pares kasi nga, yun, syempre kapag ka nagtatrabaho sa Lalamove, ang mga madalas din yung maming gala or yung mga pares na ano, yung talaga titimplahan mo. And yun talaga, yung parang sabaw, literal sabaw, parang sinigang, parang nilaga. Ganun yung sabaw niya. And this one, this is this is really a nice and parang heartwarming yung pagkain. Parang kumbaga nilutuan ka ng nanay mo or ng lola mo ng pares na paborito mo. Ganun-ganun yung take ng pares talaga. Masarap. Tapos hindi siya nakakasawa, hindi siya nakakaumay. Hindi ko na nga tinimplahan eh. Ganun siya kasarap. Talagang saktong-sakto rin yung lasa niya. And lastly, yung cochinillo. Yung cochinillo, although this is the first time that I've eaten na cochinillo, pero syempre, nakakain naman na ako ng lechon before. So, hindi ko lang sure kung pareho lang ba siya ng atake, yung lechon at yung cochinillo. Although sinasabi nga nila, yung cochinillo is yung parang lechon de leche. Pero ibang atake to kasi parang ano siya, mas matagal siyang niluto and uh, ano ba ba, yung parang wala ng buto, something like that. I'm not sure kasi di pa ako nakakain ng yung sa buong cochinillo. This is the first time. And I must say na hindi ko maintindihan kung paano nangyari na crispy pa rin yung balat ng baboy kahit malamig na. Hindi siya ininit, hindi siya microwave, hindi siya tinos, neritos, or whatnot. Hindi ko alam kung paano nangyari. And yung laman, kay sobrang, as in yung laman, ang lambot at ang sarap talaga. As in. So, hindi ko na i-rate yung food one by one. I'm gonna rate Good News Paris as a whole. And because of this, I think nakain ko naman na yata halos lahat aside from dun sa mga silog. May kotse silog, may bang silog, may tosilog, may top silog. Pero I think alam ko naman na nilasa nun. So, looking at the menu, I think yung mga main ones nakain ko na siya. So, given this, I'm gonna rate Good News Paris a 9.5 out of 10. 9.5 out of 10, Jay. So, nakala ko ba sobrang sarap. Bakit 9.5? Ano yung 0.5? Sa Angeles City lang kasi sila. As in, guys, tagang North Caloocan ako. And pumunta ako dito sa, what do you call this? Pumunta ako dito sa Angeles City para matikman talaga itong Good News Paris. That's the reason why I went here. And syempre, nag-motovlog na rin ako. So, ang nakakalungkot lang, ang layo. Good news, ang sarap ng pares. Bad news, ang layo sa akin. Pero kung malapit lang to, malapit lang sa Caloocan North or kahit sabihin natin sa Quezon City siya, and the rating, yung rating na to,
12 out of 10, more than 10. Pero guys, kidding aside, this is a 10 out of 10 food for me. Bakit? Not just because subscriber ako or influenced ako by Team Canlas, but mainly the food here is parang probably is culminated from all of those videos na na-try nila before, and yung sa mga backyard cooking, yung mga napuntahan nila sa ibang bansa or dito sa Pilipinas, na-try nila, they come up with the process and ingredients or yung ano yung mismong menu or kung paano ipagluto yung pagkain um, from those experiences. So I think it actually gave them an edge na ang dami nilang natikman na pagkain kaya alam nila kung ano yung masarap at ano yung improvement doon sa mga hindi pa ganun kasarap. So, ayun lang guys. Again, if you are visiting Pampanga or if you're here in Pampanga, hindi ka pa napapadpad sa Angeles City, guys, this is a must try. This is a must visit place, restaurant, and I think hindi naman babasag ng wallet ninyo kasi mura lang din yung pagkain nila. For all of the food that I ordered, I think ang total bill ko was na 439. Meron pa akong hindi natitikman na paksiw, lechon paksiw. And sabi sa akin, cochinillo yung ginamit dito sa lechon paksiw na to. So, marami pa sila doon and I think I might order another one for that one. So, ayun lang guys, good news Paris. I think they're open from Monday to Sunday. I'm not sure with the operational hours. Tatanong ko na lang later dun sa isa sa mga staff. And then lagay na lang natin dito kung ano yung operations hours nila. And then the address as well. And also, kapag nandito kayo sa good news, bukod sa good news Paris, meron din silang place para pag-stayan. So, yung ibabaw nito, which is the whole building is actually good news. So, meron silang parang staycation. So, hindi ko sure kung mapupuntahan natin sa taas or what. Pero, yun nga, kung wala pa kayong area na mapapagstayan and you would like to try Good News Paris, might as well stay here dito sa nila, sa mga units nila. So, ayun lang guys. Again, sobrang na-enjoy ako dito. Dito sa Good News Paris. Sobrang worth it yung 3 oras na pagdadrive from North Caloocan to Pampanga using Pughak na na-enjoy ko. Kahit tirik na tirik ang araw kanina, okay lang ng problema. Kung ganito naman kasarap ang pagkain na makakain natin pagdating dito sa Good News Paris. So, yun lang guys. Salamat sa panonood itong video na to. And again, if you haven't subscribed to this channel, click on the subscribe button. Click on the notification bell para updated na rin kayo sa lahat ng videos na gagawin natin. Of course, mga videos na na-upload na natin before. Nandiyan lang yan. Hanapin nyo lang. So, again, kung naligaw ka dito sa video sa channel natin, this is Jason Stacy Voyage or Jason's TV. And we do food reviews. We also do travel and also vlogging. Alright, so again, this is Jason and thank you for watching this video and see you in the next one. Peace out. Sarap!